Sa simula ng pelikula, makikita natin ang pamilya ni Yang Bom na papunta sa village ng Obokri mula Seoul. Pagdating nila sa kanilang bagong tirahan, agad nilang napansin ang uwak na nakadapo sa bubong, ngunit di nila ito pinansin. Habang naghahapunan sila, sinabi ng ama ni Jung-hoon na dapat nitong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral tulad ng ibang normal na estudyante. Subalit nagalit si Jung-hoon dahil alam niyang hindi na siya normal. Habang nag-uusap sila, biglang may uwak na pumasok sa loob ng bahay at bumangga sa chandelier, dahilan para mabasag ang mga ilaw. Dahil dito, nagpasya si Yongbom na pumunta sa market upang bumili ng mga bagong bumbilya. Sinabi niya kay Sunhee na mahihirapan sila kapag nagdilim ang buong bahay. Sa kabilang banda, habang nagmamaneho si Yongbom, aksidente niyang nasagasaan ang isang matandang lalaki. Nang lapitan niya ito, nakita niyang malubha na ang kalagayan ng matanda. Tatawag sana siya ng tulong, ngunit biglang hinawakan ng matanda ang kanyang paa. Dahil dito, dinala niya muna ito sa bahay upang bigyan ng first aid. Kinabukasan, dinala ni Yongbom ang matanda sa ospital upang malaman kung may bali ba ito. Ngunit doon niya nalaman na may cancer ang matanda at malubha na ang kalagayan nito. Sinabi pa ng doktor na walang ospital ang tatanggap sa kanya dahil sa kondisyon niya. Pagkatapos nito, nireport ni Yongbom sa pulis ang nangyari upang malaman ang pagkakakilanlan ng matanda. Dito niya nalaman na sinadya pala nitong magpasagasa. Dahil hindi niya alam kung saan nakatira ang matanda, muli niya itong isinama sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, naabutan nila si Sunhee na tinitingnan ng kanyang halamang rosas na malapit ng mamatay. Samantala, hinatid ni Sunhee si Jung-hoon sa eskwela. Pagdating nila doon, nagtalo ang mag-ina dahil gusto ni Sunhee na ihatid siya sa loob upang makilala ang kanyang mga guro. Ngunit nagalit si Jung-hoon dahil alam niyang unti-unti nang nawawala ang paningin ng kanyang ina. At para sa kanya, wala nang saysay na makita pa niya ang mga ito. Sa school, nakita ni Jung-hoon ang ibang mga bata na naglalaro ng basketball. Dito, nagkaroon siya ng flashback, kung saan nalaman natin na naaksidente siya at ang kanyang ina. Dahil sa aksidenteng iyon, nawalan siya ng kakayahang makalakad. Habang natutulog si Jung-hoon, makikita ang matandang lalaki na gumagapang papunta sa kanyang paanan. Sa sobrang takot, nahulog si Jung-hoon mula sa kama. Nang tumingin siya sa paligid, wala na roon ang matanda. Dahil sa kanyang kuryosidad, lumabas siya at sinundan ang mga marka ng dugo papunta sa bodega. Makikita ang halamang dati ng nalalanta, ngunit ngayon ay muling nabuhay at namumulaklak. Sa kabilang banda, nagising si Yongbom mula sa isang bangungot. Sa panaginip niya, ang anak niya ang nabangga niya sa halip na ang matandang lalaki. Nang tingnan niya ang kwarto ng kanyang anak, napansin niyang wala ito roon. Bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa bodega. Nang buksan nila ito, nakita nila si Jung-hoon na nakatayo at nakakalakad na muli. Sa sobrang tuwa, niyakap nila ang kanilang anak kahit makikita sa kanilang mga mukha ang pagtataka at takot sa nangyari. Upang masiguro nilang maayos na ang kalagayan ng kanyang mga paa, dinala nila si Jung-hoon sa ospital. Maging ang doktor ay nagulat at sinabing isa itong himala. Sinabi naman ni Jung-hoon na ang matandang lalaki ang nagpagaling sa kanya. Kinabukasan, pumasok na muli sa eskwela si Jung-hoon. Nagulat ang kanyang mga kaklase nang makita siyang nakakalakad. May isa pang ang nagbiro na baka nagpapanggap lang siyang hindi makalakad noon. Maya-maya, dumating ang kanilang guro at napansin nitong wala ang kaklase nilang si Min-jae. Habang naglalagay ng mga poster si Yongbom, may nakasalubong siyang isang lalaki. Sinabi nito na halos walang pumupunta malapit sa Obokri Town dahil naniniwala ang mga tao na isinumpa ang lugar na iyon. Tinatawag din daw nila itong Town of Miracles. Ngunit noon ay sunod-sunod ang pagkamatay ng mga tao roon. Kahit tumigil na ang mga pangyayaring iyon, takot pa rin ang mga tao na pumunta sa lugar. Nang bumalik si Yongbom sa lugar kung saan niya nasagasaan ang matandang lalaki, nalaman niya na iyon pala mismo ang entrance ng Obokri Town. Samantala, bumisita si Pastor Kim sa bahay ni Yongbom matapos marinig mula sa kapitbahay na nakakalakad na ang anak nilang dati ay laging nasa wheelchair. Dahil dito, inimbitahan niya ang pamilya na bumisita sa kanilang simbahan. Kinabukasan, sa simbahan, ibinahagi ni Sunhee ang kanyang karanasan at hinikayat ang lahat na maniwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng flashback, nalaman natin na aksidente rin ang dahilan ng pagkawala ng kanyang paningin. Matapos ang aksidente, nakoma si Jung-hoon at sinabi ng mga doktor na hindi na siya mabubuhay. Dahil sa sobrang sakit ng nangyari, sinubukan ni Sunhee na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-overdose ng gamot. Nakaligtas siya, ngunit kapalit nito ay halos nawala ang kanyang paningin. Sa parehong oras, nagising naman si Jung-hoon mula sa koma. Pagkatapos nito, sinabi ni Pastor Kim sa mga tao na bumalik na ang milagro sa kanilang bayan. Ngunit matapos ang misa, may isang babaeng nagngangalang Chunsu ang nagalit kay Pastor Kim dahil pinangakuan umano siya nito na gagaling ang kanyang anak. Dumating sina Sunhee at Yongbom
at pinakiusapan ni Pastor Kim si Yang Bom na puntahan ang bahay ni Chunsu upang tingnan ang anak nito. Pagdating doon, nakilala ni Yang Bom si Min Jae, ang kaklase ni Jung Hoon. Tinanong niya ito kung kailan nagsimulang hindi makalakad. Sinabi ni Min Jae na 4 na araw na ang nakalipas, nagising siya mula sa isang bangungot at doon nagsimulang mamanhid ang kanyang mga binti. Dati raw siyang naglalaro ng basketball at malakas ang kanyang mga paa. Ngunit bigla na lang itong nangyari isang gabi. Dito napagtanto ni Yang Bom na iyon din ang parehong araw kung kailan gumaling ang kanyang anak. Nang suriin niya ang binti ni Min Jae, nakita niya ang kaparehong marka na nasa lieg ng matandang lalaki. Sinabi ni Min Jae na lumitaw ang marka kasabay ng pagkawala ng lakas ng kanyang mga binti. Dahil dito, nagmadaling umuwi si Yang Bom at tiningnan ang binti ng kanyang anak. Doon niya nakita ang parehong marka. Dito niya tuluyang naintindihan ng lahat. Ang tinatawag nilang milagro ay hindi pala biyaya, kundi isang sumpa na ipinasa kay Min Jae. Kinuha ng matandang lalaki ang kakayahan ni Min Jae at ibinigay ito kay Jung Hoon. Pinuntahan ni Yang Bom ang matanda at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Ngunit ngumiti lamang ito nang nakakatakot at inilabas ang kanyang dila. Pagkatapos nito, makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Dong Jin na kinuha ang isa sa mga poster ni Yang Bom. Kalaunan, pumunta si Dong Jin sa simbahan ni Pastor Kim at dito natin nalaman na magkakilala pala sila. Nakita rin natin ang isang lumang newspaper clipping tungkol sa isang batang babae na gumaling sa pamamagitan ng milagro sa parehong simbahan. 10 taon na ang nakalipas. Samantala, sa school, tinanggal si Min Jae sa basketball team at pinalitan siya ni Jung Hoon. Bumisita naman si Pastor Kim kay Son Hee at pinakiusapan siyang kausapin si Chunso upang bigyan ito ng payo at lakas ng loob. Habang sinusunog ni Yang Bom ang mga poster, nakatanggap siya ng mensahe na muli nang maglalaro ng basketball si Jung Hoon. Ngunit sa parehong oras, pumasok si Dong Jin sa kanilang bahay matapos sirain ang security system. Samantala, pumunta si Son Hee sa bahay ni Chunso dala ang ilang regalo. Doon, ibinahagi ni Chunso ang kanyang masakit na nakaraan. Ang kanyang asawa ay abusado at kahit gusto na niyang umalis, hindi niya magawang iwan ang kanyang anak. Isang araw, namatay ang kanyang asawa matapos mahulog sa ilog habang lasing. Ngunit siya ang pinagbintangan ng mga tao. Sinabi rin ni Chunso na ang mga tao sa bayan ay desperado sa milagro at handang gawin ang kahit ano makuha lamang ito. Habang nanonood si Yang Bom ng basketball game ng kanyang anak, nakatanggap siya ng alert mula sa security system ng kanilang bahay. Agad siyang umuwi at nakita niyang magulo ang buong bahay. Pagpasok niya sa bodega, nakita niya si Dong Jin na tinatakas ang matandang lalaki. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit sinabi ni Dong Jin na kailangan niya ang milagro. Habang papalabas si Dong Jin, pinukpok siya ni Yang Bom gamit ang bote at nagsimula silang magpambuno. Ngunit habang papalabas si Yang Bom, hinataw siya ni Jung Hoon gamit ang pala, dahilan para mawalan siya ng malay. Dito napansin ni Jung Hoon ang marka sa kamay ni Dong Jin na katulad ng sa kanya. Bago pa dumating ang pulis, nakatakas si Dong Jin. Pagdating ng pulis, ipinakita nila ang larawan ni Dong Jin. Ngunit nagsinungaling si Yang Bom at sinabing hindi iyon ang lalaking pumasok sa bahay nila. Nalaman din niya na si Dong Jin ay may kaso ng pagpatay at panununog. Pagkatapos nito, sinabi ni Sun Hee na dapat nilang dalhin sa ospital ang matandang lalaki. Ngunit tumanggi sina Yang Bom at Jung Hoon dahil baka malaman ng iba ang tungkol sa milagro at habulin din ang matanda. Sa huli, sinabi ni Yang Bom ang katotohanan kay Jung Hoon na ang kanyang paggaling ay kapalit ng paghihirap ni Min Jae. Ngunit tumanggi si Jung Hoon na maniwala. Sa patuloy na pagsasaliksik ni Yang Bom, nalaman niya na 10 taon na ang nakalipas. May isang batang babae na gumaling sa pamamagitan ng milagro sa parehong simbahan. Ngunit matapos iyon, nasunog ang simbahan at may isang lalaking nagsunog ng buong bayan dahil naniniwala siyang ninakaw ang kanyang milagro. Kalaunan, nang puntahan muli ni Yang Bom ang matanda, bigla nitong hinawakan ang kanyang paa at inatake siya, katulad ng ginawa nito noon kay Jung Hoon. Habang kumakain sila, may kakaibang nangyari. Napansin ni Yang Bom na ang kanyang mga kamay ay nag-anyong katulad ng kamay ng matandang lalaki. Ngunit bigla ring itong bumalik sa normal. Dahil dito, sinabi ni Yang Bom na kailangan na nilang bumalik sa Seoul. Ngunit tumanggi sina Son Hee at Jung Hoon. Para kay Jung Hoon, ayaw niyang mawala ang kanyang paggaling. Samantala, si Son Hee naman ay umaasa rin na makakatanggap ng milagro mula sa matanda upang maibalik ang kanyang paningin. Ipinaliwanag ni Yang Bom na sa mismong araw at oras na nawalan ng kakayahan si Min Jae sa kanyang mga paa, iyon din ang eksaktong oras na gumaling si Jung Hoon. Ngunit ayaw maniwala ni Sun Hee at iniisip niyang nagkataon lamang ang lahat. Dahil sa matinding pagnanais na makakita muli, pinuntahan ni Sun Hee ang matandang lalaki at hiniling na pagalingin ang kanyang mga mata. Bigla siyang dinuraan ng dugo ng matanda. Ngunit pagkatapos nito ay hinawakan nito ang kanyang mga mata.
Kasabay nito, naputol ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Chunsu. Sa simbahan, hinihikayat ni Sunhee ang mga tao na maniwala. Sa kabilang banda, makikita si Minjae sa school na papunta sa banyo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang mga mata. Kasabay nito, sumakit din ang ulo ni Sunhee at unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Ngunit kapalit nito, tuluyang nawala ang paningin ni Minjae at dumugo ang kanyang mga mata. Natuwa ang mga tao sa simbahan nang makita nilang nakakakita na si Sunhee. Samantala, napansin naman ni Yangbom si Dongjin sa paligid. Pagkatapos nito, dinala ni Yangbom si Sunhee sa ospital at kinumpirma ng mga doktor na tuluyan na siyang gumaling. Ngunit habang hinihintay ni Yangbom ang kanyang asawa, narinig niya ang matinding hagulgol ng isang babae. Nang tingnan niya, nakita niya si Chunsu na umiiyak dahil tuluyan nang nabulag ang kanyang anak. Dito na tuluyang naniwala si Yangbom, hindi ito milagro kundi isang sumpa. Agad niyang tinawagan ang kanyang anak at sinabi ang nangyari. Kinumpirma naman ni Jonghun sa kanyang ama kung ito ba ay dahil sa kanyang ina. Samantala, nalaman ni Chunsu mula kay Pastor Kim na bumalik na ang paningin ni Sunhee. Dahil dito, naisip niyang si Sunhee ang kumuha ng paningin ni Minjae. Nang makita ni Yangbom si Dongjin, sinundan niya ito at iniwan muna sandali ang kanyang asawa. Samantala, tumawag si Chunsu kay Sunhee ngunit hindi niya ito sinagot dahil nararamdaman niyang galing kay Minjae ang kanyang paningin. Kahit hindi niya ginustong mangyari iyon. Dahil ayaw niyang sagutin ang tawag, narinig niya mismo ang boses ni Chunso at nakita niyang malapit lang pala ito sa kanya. Dahil sa takot at konsensya, agad siyang umalis. Samantala, sinundan ni Yangbom si Dongjin hanggang sa bahay nito. Pagpasok niya, hindi niya napansin si Dongjin kaya nabugbog siya nito. Tinali siya, sinaksak sa hita at iniwan. Habang wala si Dongjin, kumuha si Yangbom ng screwdriver. Nang bumalik si Dongjin, nagkunwari siyang patay. Ngunit sinabi ni Dongjin na hindi pa siya pwedeng mamatay dahil kailangan pa siya. Biglang umatake si Yangbom at sinaksak si Dongjin sa liig, saka tumakbo. Ngunit sa kabilang kwarto, nakita niya ang kapatid ni Dongjin. Ito pala ang batang babae na gumaling sa milagro 10 taon na ang nakalipas. Ngunit muli na namang naparalisa dahil nawala sa kanila ang matandang lalaki. Dito nila nalaman ang katotohanan. Hanggat nasa iyo ang matanda, mananatili ang milagro. Pero kapag nawala siya, mawawala rin ang milagro. May nakita rin silang notebook na puno ng mga balita tungkol sa mga milagro ng matanda. Ipinaliwanag ni Dongjin na walang chosen one. Ang tanging paraan para matigil ang lahat ay bitawan ang obsesyon sa milagro. Dahil hindi ito gawa ng Diyos, ito ay gawa ng kasamaan na nagpapagaling ng isa kapalit ng paghihirap ng iba. Pagkatapos nito, bumalik si Yangbom sa bahay at sinubukang ilayo ang kanyang pamilya pabalik ng Seoul. Ngunit paglabas nila ng Ubokri, biglang bumalik ang sakit. Naparalisa muli si Jonghun at nabulag muli si Sunhee. Dahil dito, napilitan silang bumalik sa bahay. Nagmakaawa si Yangbom sa matanda na pagalingin muli ang kanyang mag-ina. Ngunit tinitigan lang siya nito. Habang nahihirapan ang mag-ina sa sasakyan, dumating si Chunsu at sinabing ibalik nila ang paa at mata ng kanyang anak. Nagtaka si Sunhee kung paano niya ito nalaman. Pumasok si Chunsu sa bodega at tinanong ang matanda kung ano ang kasalanan ng kanyang anak para maranasan ang lahat ng iyon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Yangbom, ngunit dahil sa galit, sinaksak siya ni Chunsu sa braso. Sakto namang pumasok si Sunhee. Tinanong ni Chunsu ang matanda kung paano maibabalik ang paa at paningin ng kanyang anak. Sinabi ng matanda na kung gusto niyang maibalik ang mga ito, kailangan niyang patayin si Sunhee. Dahil dito, inatake ni Chunsu si Sunhee. Tinulungan naman siya ni Yangbom. Dahil may hawak na kawit si Chunsu, muntik na niyang mapatay si Sunhee, ngunit hinampas siya ni Sunhee sa ulo. Habang kinakausap ni Sunhee ang matanda, hindi niya napansin ang kawit ni Chunsu na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa matinding galit, sinakal ni Yangbom si Chunsu. Ngunit habang sinasakal niya ito, napansin niyang natutuwa ang matanda. Doon napagtanto ni Yangbom na kailangan ng sumpa ng sakripisyo. Sa huli, hindi niya pinatay si Chunsu. Sa halip, inutusan niya itong bumalik sa kanyang anak. Pagkatapos nito, binuhat ni Yangbom ang katawan ng kanyang asawa palabas, saka siya bumalik sa loob ng bodega. Bago niya ialay ang kanyang buhay, sinabi niya sa matanda na kapalit ng buhay niya, kailangan nitong buhayin muli ang kanyang asawa. At doon, inilipat ng matanda ang sumpa kay Yangbom. Ipinahayag ng matanda na matagal na siyang naghahanap ng taong handang magsakripisyo upang maipasa ang sumpa at siya ay makalaya. Habang naililipat ang sumpa, unti-unting nasusunog ang katawan ng matanda hanggang sa tuluyan itong maging abo. Sa huli, nabuhay muli si Sunhee. Ngunit makikita naman natin si Yangbom na unti-unti nang naging katulad ng matandang lalaki. At ngayon, siya na ang susunod na maghahanap ng biktimang handang magsakripisyo kapalit ng isang milagro. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.